Sweden ang kailang unang kaso ng isang nakamamatay na strain ng Mpox ngayong Biyernes na siyang kauna-unahang kaso sa labas ng Afrika. Vi har också nu under eftermiddagen fått bekräftat att vi har ett fall i Sverige av den allvarligare typen av Mpox, den som heter Clade 1. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Samtidigt är det här ett arbete som hälso- och sjukvården och de regionala smittskyddsenheterna kan och har upparbetade rutiner och system för att hantera. Naganap ito isang araw lamang matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na ang virus na ito ay isang public health emergency. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. Ang Mpox po na dating kilala bilang monkeypox ay isang lubhang nakakahawang sakit na unang natuklasan sa mga unggoy na ginagamit para sa research noong taong 1958. Naiulat ang unang kaso sa tao taong 1970 sa parehong bansa na kasalukuyang nakararanas ng outbreak ang Democratic Republic of the Congo o DRC. Sa loob ng mga dekada, nagdulot ang Mpox sa mga sporadic na kaso at outbreak sa DRC, Nigeria at ilang iba pang bansa sa kontinente ng Afrika. Subalit, noong 2022, ang mga bansa sa labas ng Afrika, kabilang na ang marami na hindi pa nakararanas sa virus na ito, ay biglang nagsimulang magtala ng mga kaso. Noong taong iyon, idineklara ng WHO ang pandemya bilang isang public health emergency of international concern sa unang pagkakataon. Mahigit 90,000 na mga kaso ng Mpox ang naitala noon sa loob ng isang taon. Maaari ring mangyari muli ang pandemya na ito dahil sa bagong strain na umaabot na sa Sweden at sa 3 pang kumpirmadong kaso sa Pakistan naman. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng public health na ang isang kumpirmadong kaso sa Sweden ay malamang na magpapahiwatig ng dose-dose ng hindi pa nahahanap ng mga kaso sa iba pang bahagi naman ng Europa. Gayon din, ang mga kaso sa Pakistan ay maaaring magpahiwatig ng daan-daang hindi pa rin nahahanap ng mga kaso sa mga kalapit na bansa, katulad na lamang po ng India at Iran. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng lagnat, pantal at mga sugat, matinding sakit ng ulo, pagkapagod at ilan ay nakararanas ng kahirapan sa paghinga, pati na rin ang sepsis o pagkalaso ng dugo. Ang pinakakaraniwang sintomas ng Mpox ay mga pantal na parang paltos na karaniwang tumatagal po ng 2 hanggang 4 na linggo. Ito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng pagdikit sa mga taong nahawaan na, infected na mga hayop o maging sa mga materyales o mula sa isang buntis patungo sa kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Ang mga palatandaan at sintomas ay karaniwang nagsisimula sa loob ng 1 linggo, subalit maaari magsimula sa 1 hanggang 21 araw pagkatapos ng pagkakalantad. Ang bagong bersyon ng Mpox ay kilala na mas indiscriminate kumpara sa mga naunang strain at ngayon ay mas mabilis na kumakalat sa buong populasyon. Alors, onde salaki kena jala contamine. Si manango pe bana nanga misato bazwaki. Oya liboso kuna nasalisaki yao. Esilaki. Ba oya mikende ebongaki te tokenda ina biko. Juste après 2 semaines tobimi. Après 1 semaine encore, moi si nanga pa ko tombe malade. Sa kasalukuyang taon po, mayroong mahigit 17,000 na mga kaso sa mahigit 75 mga bansa sa buong mundo. Ito ay higit pa sa 15,000 na mga kaso na naitalap para sa buong taon ng 2023. Sa Hunyo hanggang Hulyo pa lamang, nagkaroon na ng 77% na pagtaas ng mga kaso ng Mpox ayon po yan mismo sa WHO. Ang variant ng Mpox na ito ay kilala rin mas nakamamatay kumpara sa naunang outbreak noong taong 2022.
207 na mga tao ang naitalang namatay sa outbreak noong 2022, habang mahigit 1,000 nang namatay sa outbreak ngayon sa DRC. Bukod pa rito, higit sa kalahati ng mga apektado ay mga bata. Isa sa pinakamalaking risk factors para sa matinding impeksyon ng Mpox at pagkamatay ay ang pre-existing HIV infection. At sa Africa, mahigit 25 milyon na katao ang may HIV, higit pa sa anumang ibang rehiyon sa buong mundo. Naku, ibig po sabihin niyan, maraming bansa sa Africa ang maaaring makaranas ng mas nakamamatay na mga outbreak kumpara sa ibang bahagi ng daigdig. Kasama na rito ang kasalukuyang mabilis na pagkalat ng Mpox sa kontinente. May bakuna naman po para sa Mpox at kasalukuyang may 200,000 doses na available sa Africa. Subalit, ayon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC, hanggang 10 million doses ang kailangan para maibsan ang emergency. Mayroong hindi bababa sa 2 bakuna na posibleng gamitin. Ang isa ay Jynneos o Imvanex sa Europe na gawas ng isang Danish company na tinatawag na Bavarian Nordic. Ang isa pa ay ang LC16 na ginawa naman ng isang Japanese company na tinatawag na KM Biologics. Parehong epektibo naman ang 2 bakuna laban sa Mpox, subalit hindi pa malinaw kung gaano nga ba ito ka-epektibo para sa bagong nakamamatay na variant. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ang mga bagong emergency designations ay magkakaroon ng anumang epekto sa availability ng Mpox vaccine. Bukod pa po rito, iniulat ng Africa CDC na iwasan muna ang pakikipagkita sa mga posibleng infected na ng virus, mas lalo na sa mga pagtitipon na may maraming tao. Binigyan din rin nila ang pag-iwas sa mga tao na mayroong rashes, mga pimples, blisters o scabs na posibleng dahil sa Mpox, at huwag ring hawakan ang mga bagay na ginamit ng mga infected. Madalas ding maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, mas lalo na bago kumain o bago hawakan ang inyong mukha. Ngunit, pangunahin pa rin ang bakuna upang maiwasan na mahawa sa Mpox. Sa deklarasyon ng isang public health emergency of international concern, umaasa ang WHO at Africa CDC na mapabilis ang pagsubok at paghahatid ng mga bakuna sa mga apektadong bansa. Kamakailan lamang naglabas ang African Union na mahigit 10 milyong dolyar na pondo para sa Mpox response. Habang ang WHO ay nangako ng hindi bababa sa higit 1 milyong dolyar sa emergency funds at posibleng karagdagang pondo sa paparating pa na mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, dedepende na lamang sa kung gaano kabilis o gaano katagal ang responde sa internasyonal na komunidad. Kapag na-delay ang tulong o paghanda rito, posibleng lumala ang pagkalat ng Mpox, hindi lamang sa Africa, kundi maging sa buong mundo.